Magprito po muna tayo ng ham. Non-stick po ang gagamitin ko. Pag gagamit po kayo non-stick, parang awa na po ninyo. Gamit po kayo ng mga wooden o plastic po. Yung heat tolerance, yung kahit na mainit, di ba? Ginagamit. May regalo sa inyo ng asawa niya, pinagkubaan, pinag-overtime. Tapos ang gagamitin nyo, metal, gas-gas agad, yung napakamahal. Di ba? Ay, naku, maawa naman kayo. Dito ako gagamit ng mantika dahil siyempre maraming mantika itong ham. 3 ham slices lang po ang ilagay ko. Ayoko po masyadong i-golden brown para yung lasa hindi ma-spoiled. Pwede naman po sa inyo kung gusto nyo pong i-golden brown. Ayan, okay na po sa akin to. Ayoko naman po kasing crispy. Gusto ko yung may kunat pa na nakakagat. Diba? Yan po gusto ko sa pritong ham. Sa bacon omelette po, lagyan lang po ng konting mantika. I-crispy po itong bacon para pag in-omelette po natin hindi masyadong oily. Kailangan mag-release muna ng sama ng loob. Pero huwag niyo chichika sa iba, ha? Alam niyo naman yung pipig na bibig. Gusto niyo pagkakatawalaan. Saan ba tayo? Yan. Basta crispy po natin. Ilagay na po natin ang beaten o binati po na itlog. Crispy na po yung ating bacon. Dahan-dahan po, ha? Para may spread natin ng maayos. Lagay po tayo ng spring onion. Pag maglalagay po kayo, huwag niyo pong diretsyong gugupitin din kasi mamumuubong. So, hindi maganda presentation. So, dito, lagay po kayo sa isang plato. Ito, spread out po ninyo. Saka ninyo bubudburin. Kailangan medyo mataas. Kasi pong mababa, may ipon yan. Kailangan ganyan. Kaya nakikita niyo mga ibang chef. Pag nagbubudbud ng mga spices, mataas para mag-spread out, kumalat. Ganun po yun, hindi kaartihan yun. Yan. And then, this is the technique. We're going to cover it. Let's put the lid on. And then let's reduce the heat. Lagyan po natin takip at reduce po natin ang heat sa low heat. Siyempre, kailangan may English. Meron na po tayong mga parokyanong nanonood ng English spoken dollar. Ayan. Luto na po. So, ipa-plating na natin. Ibig sabihin, lalagyan na po natin sa pinggan. Kailangan magandang presentation. Marami naman technique sa paglalagay sa plato. Basta po, ginagawa ko po, yung medyo pinahirapan ko sarili ko. Ayun lang. Hindi naman. Ito lang. Yan. Come on. Ayun. O, diba? Parang pizza. Ang tignan. Yan po yung expectation ko. O, diba? Take note po. Pag magpiprito po kayo ng talong na po isusunod ko ito. Kailangan po talaga mainit ang mantika. Bakit? Kapag hindi po kasi mainit ang mantika, nilagay yung talong. Naku, i-absorb lang po ng talong yung mantika. Papansin po ninyo pupunta sa talong. Pag mainit, hindi siya masyado absorb ng talong. Parang nakwentuhan ninyo yan eh. Parang nakwentuhan ninyo na mahinang umintindi. Kailangan ulit-ulitin po ninyo. I-warm up nyo muna yung utak bago maintindihan. Bago ma-absorb yung pinagtatatalak. Yan po yun. Ang maglalagay po kayo ng talong, pag magpiprito kayo, yung white part lagi ang unahin po ninyo. Masarap po talaga sa talong prito ng maayos. O, di ba? Ganda po na resulta. Hindi niya inabsorb yung mantika. Tapos natin magprito ng talong. Yan po ang natirang liempo. Masarap din po ito sa almusal. Pritong liempo. Mas magiging crispy ito po. Magiging crispy pa po ito ngayon. Pag lumamig po talaga at pinrito po ninyo, yung reaction po ng lamig sa init, mas maganda. Bibigay ng lutong. Okay na po sa akin to. Ayoko po na masyadong malutong. Itatabi ko dito sa ating ham. O, diba? Sa pinagprituhan po ng liempo, maglalagay po ako ng garlic at atsuete.
Ito po yung gagamitin ko po sa ating pagsasangag. Para yung sangag natin may konting kulay. Diba? Pango. Nagre-react agad yung pahon. Pango nito. Pag binuksan po nito, pango. Gagamitin ko pong kanin itong buhaghag na basmati. Bagong saing. Dadamihan ko na. Kasi gusto ko po ito eh. Minsan, nagugutom ako, sardinas lang. Kasama nito. Panalo na. At lagyan na po ako ng konting asin at lagyan po tayo ng konting paminta. Ayan po. Okay na po sa akin to. Buhaghag. Ito yung gusto ko sa sinangag eh, buhaghag. Yung madali pong maghiwa-hiwala yung kanin pag sinasangag. Tapos pag kinain po, napakasarap. Mabuhay yan! Maraming salamat po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. Bago tayo magsapasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw po na to. Naway ang bawat isa po ay maging mabuti po sa kapwa, lalo na po sa pamilya, at lalo pong mas mapalapit po sa inyo. Naway manahan po kayo sa kanilang puso at isipan. Sa amin pong lahat, kayo na po bahala po sa amin. Sinusukulan po namin sa inyo lahat sa kanila ni Jesus. Amen. Ay, dali. Alam mo ito ka pala sandok. Ano ba yan? Siya na po. Meron po tayong ketchup, toyo, paminta, suka, sa konting asin. Para iba naman ang sausawan natin. Sarap na sinangag pag naitig ng ganito. Pag ganito po luto sa sinangag na hindi masyadong mamantika tapos buhaghag. Sarap tingnan. Tayong lempo, bacon, ham, at bacon omelette. Pritong talong. Sawa-sawa ko dito sa may toyo na may paminta, konting asin at suka. Sarap po yan. Banana ketchup po ito galing Pilipinas. Hindi ko po gusto yung tomato ketchup eh. Tomato ketchup masarap lang po sa mga fries. Tomato ketchup para sa akin. Hindi po ako magkakape ngayon. Gusto po itong pineapple soda. Wala po itong asukal. Pagkatapos almusal namin sa Pilipinas, nanay ko, dekubiertos kami.
Ang isa po sa paboritong almusal, yung paksin na bangus ng nanay ko po. May talong, ampalaya, manamis-namis, di masyadong mga tamis siya, tapos asim, konting alat, sarap. Pag nalasahan ko yung paksi, alam ko luto ng nanay ko yung pag tinadala sa bahay. Itong hampong masarap, parang lechon. Yung hampo sa kanila, pinangarat lang talaga nila asin. Yung mangga ko pinalagyan ko patis sa sili kasi nabusan ako ng pag-uong. Tapos sa almusal para sa pag may maasim. Wala nang yung umay na mamantikan lasa. Nababalance yung lasa. At ito din pong talong. Isa po sa paborito kong almusal, pritong talong. Ano na sa usapan po niyan, bagoong isda o ginamos. May konting suka, sige, no? Kahit ilaga po yun o prito sa almusal. Alam mo itong bacon omelette? Hindi po siya maalat. Tama lang. Kasi di naman po maraming nilig ng bacon. Yung pamangkin kong finish. Gusto po yung pritong talong ganito sa usawan. Toyo na may suka, asin sa paminta. Pero ba po ang agihap? May agihap pa yung lagay nito. No?
Yan. Pag mapunta po ako sa supermarket o grocery store, hinahanap ko talaga yung magandang matigas. Winner na winner. Ito medyo maasim, masarap. Minsan kasi walang asim. Ibang variety ito eh. Yan yung feeling. Masyado. Sa Pilipinas na ako, yung mga mangga namumulaka ka na. Kahit anong araw po, basta may mangga, kahit anong sa tanghalipunan. Kahit po nang gamisan, inuwalan ko talaga yun sa karin pag may bagoong. Oh, ito mo nabibiling yung mga ilaw na mangga. Tag-yelo pa naman. Pag ganitong matigas, hindi ko masyadong masalaksak sa bibig ko. Kasi yung agihap ko eh. Ano po, bago pa tayo tapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya. Binigay niyo po sa amin sa araw na ito na bawat isa po may mapagsalwa sa pagkainan. Alam po namin lahat hindi po nabibiyaan ng grasya sa pagkainan. Ang hinihiling po namin ay maging ligtas po sa araw-araw, makaraos, at mas maging mabuti po sa kapwa dahil ang kabutihan po ng puso ay marami pong taong tutulong para po bumangon at magsimula po ang bawat isa. Kayo na po bahala po sa amin, Panginoon. Sinusungo na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilang sa pinilangan lang kami. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi mo ng araw. Laban na!